Yung gamot na binigay ng kapatid mo ay talagang mabisa. Nararamdaman mo din ba? Huwag kang tumakbo. Ay nako, pinadala ka ba ni Lolo? Paninindigan kita. Diyan ka lang! Lolo, ayoko. Ayoko po. Nahuli ka na nila, pero pinalaya ka namin. Nagmamatigas ka pa rin. Hindi ko talaga inaasahan na kaya mong gawin ang mga ganong bagay. Pinahiya mo kami. Ate, hindi ka ba nandidiri? Kung sino-sino na lang kinama mo. Hindi ka ba takot magkasakit? Tama na yan! Simula bukas mag-aaral ka sa ibang bansa. Hanggat di ko sinasabi, di ka makakabalik dito. Pa, bakit ka ganyan? Paborito mo talaga siya. Lolo, Lo, huwag mo gawin to. Lolo! Kailangan kong maging tagapagmana ng pamilya namin. Mamatay ka na! Halika kayo at tignan! Ako mismo ang gumawa nito. Tig 89 pesos lang po ito. Hello, ako mismo ang gumawa ng sweater na to. 89 pesos lang. Mukhang hindi naman ito branded. Hindi ko gusto. Teka! Hindi masaya si Mami. Hindi sila marunong pumili. Nga natin si Mami! Mami! Mga anak ko, bakit kayo nandito? Ang sweater na gawa ni Mami. Hindi siya branded. Pero maganda! Ang cute naman nila. Oo nga. Gusto kong bilhin ang gawa ng mama nila. Ako rin, gusto ko rin bilhin. Wow, ang sweater na to. Gustong gusto ko to. Bibilin ko to. Kukunin ko to. Unahin mo ko. Ako muna. Ako muna. Hala, si daddy ba yun? Excuse me, mamili muna kayo. Babalik din ako. Tulungan niyo si mami magbantay. Daddy, buksan mo nga ang pinto. Jewel, anong ginagawa mo? Mami, ang lalaki sa loob at sila kuya ay magkamukha. Siya kaya yun? Kaya na pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na maalala ang mukha ng lalaking yun. Pasensya ka na. Mami, hindi pala siya yun. Ilalabas ka ni Mami para kumain ng masarap, okay? Huwag ka nang malungkot. Madaming pera si Mami ngayon. Kakain tayo ng maraming marami. Yay! Mami, masama pakiramdam. Ang init mo. Jewel! Doktor! Anong nangyari sa bata? Doktor, ligtas po po ang anak ko. Malala po ang kanyang lagnat. Akin na, dito ka lang. Teka lang, magbayad ka muna para sa pagpapagaling ng bata. Hindi ko na alagaan na maayos ang anak ko.
Pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako. Parang nakita ko na siya noon. Ang babaeng to, nakapaang naglalakad. 6 na taon na nakoma ang lolo mo. Gising na siya ngayon. Gusto ka niyang makita. Salamat, doktor. Lolo! Buti gising ka na. Apo ko, yung utos ko sa'yo na magpapakasal ka. 6 na taon nang nakalipas, pinagkasundo ako ni lolo ko sa mga Lolo! Lolo! Tutuparin ko ang gusto mo. Pakasalan ko ang pamilyang An. Doktor! Doktor! Doktor, magiging okay po ba anak ko? Ang pasyente ay nagkaroon ng allergy. May lagnat pa rin siya. Oobserbahan na namin siya ng isang araw. Umuwi ka na muna. Maraming salamat, Dok. Lolo! Doktor, magiging okay po ba si Lolo? Nandito si Dr. Shishikai. Magiging okay din si Mr. Lu. Naghanda kami ng kwarto para sa kanya. Maghintay ka dito. Sasabihan ka namin agad pag may nangyari. Salamat. Kung sino man ang may sakit, alagaan mo pa rin ang sarili mo para maalagaan mo din ang iba. Salamat. Teka lang. Paano ko ito mababalik sa'yo? Huwag mo nang ibalik. Mr. Liu, ang sitwasyon sa pamilya ni Miss Anne. Si An Yifei ay 25 taong gulang. Ang nag-iisang anak ni An Zhengyu. Gusto kong pakasalan ang nag-iisang anak ng pamilya An sa lalong madaling panahon para kay Lolo. Para gumaling na siya agad. Opo, Bumalik na sa normal ang temperature ng bata. Pwede na kayong umuwi. Maraming salamat po. Mami, kanina yung suot mo po. Mukhang party siya ng pamilyang Lu. hello? Si General Secretary Lu to. Sino to? Hello, ako si An Yitian. Pinahiram ako ni Mr. Lu ng damit. Gusto ko sana isaoli sa kanya. Pwede ko ba siyang makita? Isisend ko sa iyo ang address. Pwede ka pumunta doon. Sige po. Anak ko, may pupuntahan tayo mamaya. Doon tayo kakain. Okay po. Magpapahinga lang po muna ako sandali. Wow! Ang ganda ng restaurant na to. Mukhang masarap ang pagkain. Puka na dito. Dito ka muna at hintayin mo ko. May isasauli lang si Mami. Opo. Anyefe? Bakit siya nandito? Sinira niya ang buhay ko. Excuse me, miss. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Hello, ako si Anitian. Nandito ako para magsaoli ng damit kay Mr. Lu. Itatanong ko lang sana, sino yung babaeng pumasok ngayon lang? Siya ang fiancé ni Mr. Lu. Bulag ba si Mr. Lu? Ang isang tulad ni Annie Yifei? Ibalik mo na tong damit na to sa boss mo. Ayan, tip mo. Excuse me, may nakita ka po bang batang babae? Nandun sa CR, naguhugas ng kamay. Naguhugas ng kamay bago kumain? Ang galing talaga ng anak ko. Ang ganda-ganda ko! Ang ganda-ganda ko talaga! Di ba siya yung gwapong uncle sa night market ng isang araw? Hello po, uncle. May anak ka na po ba? Wala po. Magandang bata. Swerte ng tatay niya. Wala din po kasi akong tatay. Halika, tulungan ka ni Uncle. Uncle, pwede ba kitang maging kaibigan? Bigay mo sa akin number mo. Sabay tayong kumain mamaya. O sige. Private number ko to. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ako. Salamat po. Ang pogi niya talaga. Hi, Mr. Lu. Umupo ka muna.
Tangos ng ilong mo. Ang sabi ng iba, nakakatakot daw yung ilong ko. Kaya pinaayos at pinagawa ko to. Naisip kaya ni Mr. Lu na pangit ako? Wala akong nararamdaman para sa kanya. Di siya nagbago sa loob ng 6 na taon. Miss Anne, kailan ang unang pagkakataon na may kasiping ka na lalaki? May natanggap ka ba na singsing sa kanya? Hindi ko pa nasusubukan na magka-boyfriend, kaya imposibleng makatanggap ako ng singsing. Dahil virgin pa ako, sinusubukan kaya ako ni Lobichet. Tanga ba ako? Siyempre di ako aamin na nakasampu na ako na boyfriend. Mukhang hindi siya yun. Miss Anne, nandito ako para magkipag-deal sa'yo. Mr. Lu, gusto mo ko pakasalan? Peking kasalan sa loob ng 1 taon. Pwede kong tapusin yan na maaga. Subalit habang may usapan tayo, kailangan mong magkunwaring Mrs. Lu. Pag na-expire na ang kontrata, makukuha mo ang 100,000,000. 100,000,000 para sa 1 taon? Mayaman talaga ang pamilyang Lu. Hindi ko dapat makawala ng pagkakataong to. Lolo, tutuparin ko ang gusto mo. Pero hahanapin ko pa rin yung babae yan. Magpo-propose ako sa'yo sa Biyernes. Asawa ko, hintayin kita. Anyi, Tian? Bakit buhay ka pa? Anyi, Tian? Mamatay ka na. Buhay ka pa ata. Kapal na mukha mong mapakita dito. Di ba ikaw yun? Ang makapal na mukha sa atin? Ikaw! Mami, sino tong lola na to? Oy, ito ba ang anak mo? Ang laki mo na. Sino ka? Ako ay 5 taong gulang na. May 2 akong kuya. Triplets kami. Jure, triplets pala ah. Di ba ang yabang mo dati? Naku, yung matandang lalaki, 6 na taon na ang nakakalipas ata ang tatay nila. Ang galing, kaya pala mukha ka ng losyang. 3 ba naman sinilang mo ng sabay-sabay? Kawawa kayo, buong pamilya mo. Pangit mo, Lola. Pangit ng ugali mo. Ang ganda ng damit mo. Anong ginawa mo? Hindi mo ba alam mamahalin ang damit na to? Anyit yan. Turuan mo nga tong anak mo. Magkapareho kayong bastos ng ugali. Anyi Faye, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang nanay mo ay isang kabit. Anak ka lang sa labas. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ko sinampal? Anyit yan! Lagot ka sa akin! Mr. Lu, inaaway niya ako. Tignan mo anong ginawa niya sa akin. Fiancé mo ko. Dapat ipagtanggol mo ko. Sorry, di ko sinasadya. Huwag mo ako paluin. Huwag mo saktan si Mami. Lola. Lola? Tinawag mo talaga ako Lola? Very good, Jor. Bastos na bata ka. Nagsorry na yung bata. Pwede ka nang umuwi. Mr. Lu. Hayaan na. Di ko kayo ka-level. Uncle, ang pangit ng lola na yon. Ipapakilala kita sa maganda kong mami. Type mo ba siya? Mukhang siya ang nanay ni Jewel. Jewel, tama na yan. Huwag ka na magsalita. Sino ang tatay ni Jewel? Fiancé siya ni Anye Faye. Hindi kaya pareho lang silang masama? Baka gamitin niya ang anak ko pang blackmail. Matagal nang patay ang tatay ng anak ko. Saan ko nga ba siya nakita? Mami, gusto ko ng sweater ni Elsa ngayon. Mami, malaki na ako. Gusto ko na pang matandang sweater. Sige po, kung anong gusto niyo. Mami, sahod mo pa nung nakaraang buwan. Okay lang kahit wala sa akin. Mami, huwag kang magpagod masyado. Jue, minsan lang kita mabilhan ng damit sa labas. Ano yung magandang damit sa labas? Sabi ng classmate ko maganda daw. Para daw pogi kami. Sa murang edad, alam mo na paano magpapogi.
Kuya, tignan mo to. May nakilala akong uncle na kamukhang kamukha nyo ni kuya. Baka siya ang daddy natin. Titingnan ko. Mayaman to na lalaki. Mahirap ang makalapit sa kanya. Pero gusto ko siya maging daddy natin. Matalino kayo ni kuya. Pwede tayong magtulungan tatlo. Kaya wala kang dapat ipag-alala, kuya. Viewer, tama ka. Kaya natin yung gawin basta magtulungan lang tayo. Ma, gusto mo ba talagang sabihin kay Lolo ang pagbabalik ni Anitian? Oo, di ba't lagi siyang pinagtatanggol ng matanang yun? Hindi lang natin basta sasabihin na nakabalik siya. Sasabihin din natin ang nangyari sa kanya. Ito ba yung Yitian na paborito niya? Di ba kahihiyan yun sa lolo mo? Baka di niya maangat ulo niya sa hiya. Hindi na siya makakakuha ng pamana galing sa atin. Miss Anne, Uncle Wa? ikaw ba talaga yan? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Inutusan ako ni lolo mo na iuwi ka. 6 na taon na din ang nakalipas. Sige po, uuwi na ako. Bumalik na si Anye Chan! Yitian, nakauwi ka na! Lolo, Yitian, sa 6 na taon bakit ka umiwas kay lolo? Alam mo ba kung gaano ka na-miss ni lolo? Lolo, wala siyang mukha na maibabalik dito. May nakasiping lang naman siya na matanda. Hindi siya matanda! So hindi siya matanda, pero kalbo yun. Tahimik! Ang ingay nyo! Ngayon nga lang nakabalik si Yichan. Lolo, pero may kasiping talaga siya na matanda dati. Nagbunga ngayon ng 3 bata eh. 1 babae at 2 lalaki. Ano? Ano? Ang kapal talaga ng mukha mo. Malaki ang reputasyon ng pamilya natin. Pero anong ginawa mo? Pinahiya mo lang kami. Mga anak ko sila. May karapatan pa rin sila. Di ba sabi mo na kami ni Anyefe ay mga anak sa labas din? Anong sabi mo? Napakabastos mo talaga. Yung 3 bata ay hindi parte ng pamilya natin. Hindi nga natin alam sino ang ama nila. Wala silang ama habang buhay. Tahimik! Inosente ang mga bata. Tabihan mo ako. Lolo, hindi na dapat ako bumalik. Mahirap magpalaki ng 3 bata mag-isa. Bumalik ka na lang dito. Hindi pwede. Ang pamilyang Lu ay pupunta dito para mag-propose ng kasal. Pag nalaman ng mga Lu na may 3 anak siya sa labas, aakalain nilang magulo ang ating pamilya. Paano kung matras sila? Tama yun, Lolo. Si Yitian ay may 3 anak pero walang ama. Ako lang ang pwede niyong ipagmalaki. Ayokong mag-alala si Lolo. Aalis na lang ako. Si Mr. Lu ay nandito na! Beichen, nandito ka na! Hello po. Buti at nandito ka na. Hinihintay ka ni Annie Yifei. Pamilya na tayo simula ngayon. Teka, bakit ka nandito? Kung parte ng pamilya nila si Annie Chan, bakit walang nakapagsabi sa akin? Siya ay... Siya ay anak ng aming katulong. Katulong? Ha, hindi nila ito dapat malaman. Oo, anak siya ng katulong. Pwede ka nang umalis. Teka lang, Tama ka pa. Isa si Chan-Chan sa magaling nating katulong. Chan-Chan, bakit di ka muna pumunta sa kusina para tumulong? Ako ang panganay na tagapagmana. Masusunod po, miss. Lolo, may dala akong regalo para kay Annie Yifei. Sapat na po ba itong 1 bilyon na regalo ko? Hindi mahalaga kung magkano. Ang importante mahal mo ang aking apo, Mr. Lu. Kilala ko ang lolo mo noon. Matagal na kaming magkaibigan. Mr. Lu, bagay talaga kayo ni Annie Fei. Dapat sa susunod na buwan na ang kasal. Opo. Tingin mo ba may laban ka sa akin? Anit yan, naiinggit ka ba na ikakasal na ako? Kaya sinadya mo ibuhos ang dala mo kay Beichen? Wala ka talagang hiya. Hindi ko sinasadya, Anyefe.
Ah! Ang tanga-tanga mo talaga. Wala ka nang ginawang tama. Mr. Lu, pasensya na po kayo. Papaalisin ko na tong babaeng to ngayon din. Yefe, samahan mo si Mr. Lu para magpalit ng damit. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pasensya na. Nadumihan ko ang damit mo. Okay lang ba nagawan kita ng sweater? Anye, Faye, ang damit ni Mr. Lu ay mamahalin. Papalitan mo lang ng sweater? Hindi ka ba nahihiya? Sige. Wala din akong sweater. Bakit ang bait ni Pechen kay Annie Tian? Mami, pumunta dito ang landlord kanina. Sinisingil na tayo sa renta. Kung hindi, papalayasin niya daw tayo dito. Tapos tumaas na daw ang renta ng 5,000. Huwag kang mag-alala. Magbabayad si Mami bukas. Hindi niya tayo mapapalayas. Lubay Chen, bakit mo tinaboy yung mga babae? Iinom na lang ba tayo dito? Sino ba gusto mo? Pare, alam mo naman na ikakasal na ako. Ang bait mo ata ngayon. Hindi mo naman siya gusto. Nga pala, may magpe-perform mamaya dito. Narinig ko sa usapan nila, maganda daw ito at inosente. Maganda ang hubog ng katawan, hindi ako interesado. Chen, sa tagal ng panahon, hindi mo pa rin ba nahanap ang babaeng yun? Paano yan? Di ko alam. Chen, hindi mo ba maalala ang mukha niya? Paano mo siya hahanapin? Binigyan ko siya ng singsing. Pag nakita ko yon, malalaman ko. Ladies and gentlemen, ihanda ang inyong sarili dahil nandito na ang sexy na si Bunny! Bakit siya nandito? Hala, ang ganda niya. Ngayon lang ako nakikita ng kasing ganda niya na magaling mag-pole dancing. Para siyang diwata. Type ko, ang ganyang babae. Kung gusto mong maging instant tatay, bakit hindi? Ano? May 3 na siyang anak. May anak na pala siya? Ang ganda pa rin ng katawan niya. Sayang naman. ₱5,000, ₱10,000, ₱20,000. Congratulations, may nanalo na. ₱20,000 para kay Bunny. Sir, binabati kita. Sana mag-enjoy ka ngayong gabi. Bunny, malaki ang binayad ko. Hindi lang alak ang gusto ko, ah? Maglaro muna tayo saglit. Daragdagan ko ang binayad ko. Hey! Sir, pwede kitang samahan uminom kung gusto mo, pero hindi ako pwede makipaglaro sa iyo. Pwede kitang tulungan maghanap ng iba. Anong sabi mo? Ang kapal na mukha mo. Ikaw ang gusto ko ngayong gabi. Naintindihan mo ba? Bakit mo ko sinabuyan ng alak? Sinabi ko nang ayoko sa iyo. Bakit hindi ka nakakaintindi? Anong... Sinong sumipa sa akin? Mr. Lu, babae mo pala siya. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po talaga alam. Maraming salamat. Naiwan ko phone ko. Gusto mo pa rin bang bumalik doon para mabastos? Anyit yan. Gano'n ka ba kagipit? Bibigyan kita ng 20,000. Tinulungan mo lang ba ako para insultuhin? Hindi ko kailangan ng pera mo. Huwag mo akong pakialaman. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako! Lubichen, ikakasal ka na kay Anye Faye, pero nakikialam ka sa akin. Anyit yan. May anak ka na pero dito ka nagtatrabaho? Di mo ba alam na delikado dito? Paano ang mga anak mo pag may nangyari sa'yo? Oo, tama ka! Nagkaanak sa murang edad.
Hindi nakapag-aral sa kolehiyo. Wala din akong kwentang ina. Maghihirap sila kasama ko. Alam kong mababa ang tingin mo sa akin. Pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Mami, gising na! Malilate na kami sa school! Mga anak ko, si Auntie Duan muna ang maghahatid sa inyo. Sakit si Mami ngayon. Mainit ang noo mo, Mami. Mukhang nilalagnat ka. Mami, dalhin ka po namin sa ospital. Okay lang si Mami. Pumasok na kayo. Papunta si Mami sa hospital mamaya mag-isa. Ayaw! Gusto namin sumama sa'yo. Pumasok na kayo. Makinig na kayo kay Mami. Para maging masaya si Mami at para gumaling agad si Mami. Mami, huwag mong kalimutan uminom ng gamot. Opo. Alam ko na, Uncle, si Jewel to. Ang address ay number 150 Suwad Village. Ang password ay 520911. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa Suwa Village. Mr. Lu, meron pa kayong meeting ngayong 9:30. Ipa-cancel mo. Baka nasa panganib si Jewer, kaya humihingi siya ng tulong. Jewer, nasan ka? Jewer? Anyi-chan? Tubig. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Dahan-dahan lang. Okay ka lang ba? Tissue. Sisi nga ako. Bakit ang cute niya pag suminga? Anong ginagawa niya dito? Ang init mo! Ang taas ng lagnat mo! Ang lamig naman ng kamay mo. Anye-chan, masama pakiramdam mo. Dadali na kita sa ospital. Malaki ang magagastos pag nagpa-hospital ako. Hindi ako alis. Di ako pupunta sa ospital. Anye-chan? Antok ko. Chen, nag-enjoy ka ba kay Bunny kagabi? May lagnat siya. Napakainit niya. Nilagnat ba siya dahil sa ginawa niyo? Grabe ka naman. Gusto mo bang magkalagnat din? Hindi. Bigyan mo lang siya ng antipyretic na gamot. At punasan mo ng alkohol. Sige, salamat. Anya-chan, bumangon ka muna para uminom ng gamot. Ito, inumin mo ang gamot. Anya-chan, inumin mo to. Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko sa'yo kasi ayaw mong makinig. Ang labi niya, parang yung babae 6 na taon nang nakalipas. Nasaan sila? At sino ka naman? Asawa ka ba niya? In fairness, pugi. Labas! Ako ang may-ari ng bahay na to. Nung nangupahan sila dito, naawa ako sa kanila kasi wala silang pera at may batang dala. Kaya pinarentahan ko sa kanila sa pinakamababang presyo. Pero hindi na sila nakakabayad ng 6 na buwan. Kapag hindi pa sila makakabayad, papalayasin ko na sila. Magkano ba ang renta? Oo nga. Bakit di na lang ikaw ang magbayad? 8,000 kada buwan. 6 na buwan, so 48,000. Ito ang renta hanggang 1 taon. Dito, scan mo. Oo, okay na. Salamat. Ate, bigyan mo ako ng 2 araw. Oy, yut yan. Magaling kang pumili. Nakahanap ka ng asawa na responsable at pogi. Alagaan mo siya na mabuti. Ate, hindi kami magkano-ano. Sabi mo eh. Bye-bye. Ate, teka lang. Magaling ka na? Binayaran ko na renta mo. Huwag mong kalimutan na bayaran ako. 100
5,000? Binayaran niya ang isang taon na renta. Nagtaas pa talaga ng ekstrang 4,000? Gusto ko sana itong bilhin pero ang luma na ng bahay na to. Parang malapit ng magiba. Oo nga pala. Inalagaan kita at kinansila ko ang meeting ko. Nawalan ako ng 10 milyon. Babayaran mo ako ng 1% sa pag-aalaga sa iyo bilang kaibigan. At nagkakahalaga ito ng 100,000. Ngayon may utang ka sa akin na 200,000. 200,000? Mr. Lu, alam kong mahal ang oras mo. Pero hindi kita sinabihan na pumunta dito. Pinapunta ako dito ng anak mo. Pinapunta siya ni Jewel? Napakabait ko para alagaan ka. Dapat mo akong bayaran. O baka gusto mong si Jewel ang magbayad? Sige, papuntahin mo si Jewel sa bahay para magtrabaho. Maglinis sa sahig, sa CR at iba pa. Ayoko! Masyado pang bata si Jewel. Hindi niya kakayanin ng ganong trabaho. Kung gusto mo, ako na lang. Akala mo talaga pagtatrabahuin ko si Jewel? Pag pumunta siya sa bahay, siguradong magugustuhan siya ni Lolo at Lola. Kapag pumayag ka, edi... Pupunta ka doon para magtrabaho. Oo nga pala. Hintayin mo ko. Di ba sabi ko, gagawan kita ng sweater? Hindi lang ako sigurado kung kasya ba sa'yo. Teka, anong ginagawa mo? Susukatin ko ang damit. Parang wala lang ako sa kanya eh. Bagay ba? Bagay na bagay sa kanya. Ayos lang. Kasyang-kasya. Paano mo nalaman ang sukat ng aking katawan? Nagkataon lang. Sadyang mahilig akong manahi. Ito ang ginawa mo para sa akin? Kung sa tingin mo ay hindi maganda ang pagkakagawa ko, pwede namang bilhan na lang kita. Gusto ko to. Ako lang dapat ang gawan mo ng sweater. Anong pinagsasabi mo? Gumagawa din ako para sa mga anak ko. Ibig kong sabihin, para sa akin lang. Mr. Lu, hindi ka dapat nangingialam sa buhay ko. Simula ngayon, ikaw ang gagawa para sa akin. Wala ka pa rin karapatan para utusan ako. Anong sabi mo? Mami, nakauwi na ako. Jewel! Ay, tiya. Ma'am, andito na kami. Mami? 3 anak mo? Triplets? Tama ka. Napakasipag ng ama nila. Sayang namatay siya. Uncle Pogi, alam kong darating ka para alagaan si Mami. Mami, anong nangyari sa labi mo? Namamaga parang sausage. Titignan ko. Ma, ang labi mo. Dahil ba yan sa lagnat? Ma'am, dalhin ka po namin sa ospital para masuri ang iyong labi. Mr. Lu, Mawawala din yan pagkalipas ng ilang araw. Hindi na kailangang pumunta sa ospital. Mr. Lu, Andito mga anak mo. Tulungan mo ako. Mr. Lu, tara na. Uy! Labas ka na, tara na. Hello? Pinsan, nakauwi na ako. Namiss kita. Malapit na birthday ko. Nandun ka dapat. Sige, pupunta ako. May utang pa ako kay Luby Chen. Anong regalo ang maibibigay ko? Alam ko na. Mami, di ba sabi niyo po ang singsing na yan ay bigay ni Daddy? Bakit gusto mo pong ipamigay? Hindi pa rin siya nagpapakita. 6 na taon nang nakalipas. Anong silbi para itago pa tong singsing? Okay lang yun. Sa susunod, mas magandang singsing ang ibibigay ni Daddy kay Mami. Okay. Pinsan! Nandito ka na! Mino! Oo nga pala, may ibibigay ako sa 3 kong pamangkin na binili ko pa galing abroad. Sana magustuhan nila. Mino, ikaw yung may birthday.
Pero ikaw yung namigay ng regalo sa mga anak ko. Itian naman, para namang iba ka na sa akin. May regalo din ako para sa'yo. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Walang may gusto na nandito ka. Pinsan, regalo to galing sa akin at sa fiancé ko. Magagandang perlas. Meron ding magagandang porcelain vase. Anye, Faye, sino ang fiancé mo? Ang dami mo naman atang dala. Nakuha mo ba to sa merkado ng Taobao? Tungkol sa fiancé ni Anye Faye, mayamang tao ito. Siya ay ang panganay ng pamilyang Lu. Lu Bichen? Paanong nagustuhan ni Lu Bichen si Anye Faye? Imposible. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin niyo lang po kami. Anye Faye, congratulations! Ang swerte mo talaga, no? Auntie, mukhang magiging okay na ang buhay niyo simula ngayon. Maganda ang napili ni Anye Faye. Sino ba naman ang hindi maiinggit? Tama ka. Ang aming Yefe ay napakagaling. Normal lang na madaming maghabol sa kanya. Hello? Mr. Lu, anong problema? Nasaan ka ba? Nakalimutan mo ba ang usapan natin? Hindi ko nakalimutan. Busy lang talaga ako ngayon. Bakit ang ingay dyan? May pinuntahan ako na salo-salo. Sige, susunduin kita dyan. Mr. Lu, pupunta ka ba dito para sa akin o para sa fiancé mo? Yefei, gusto kong sabihin sa iyo na sana makilala kami ni Luby Chen bilang pamilya. Tama? Gusto niyong makilala si Beichan? Madali lang yun. Sadyang si Beichan ay madaming inaasikaso. Kaya mahirap sa kanya ang makapunta. Huwag niyong pahirapan si Yefei. Kakakilala lang nilang dalawa. Gusto niyo agad siyang makilala? Magantay na lang tayo na makasal na sila. Imbitado kayong lahat. Tama, tama. Imbitado tayong lahat ng pamilya. Hoy, pinsan! Anong ginagawa mo dyan? Tignan mo si auntie, nagyayabang na naman. Pinagmamalaki siya masyado sa lahat. Nakakainis na rin. Oo nga pala. Ito ang regalo ko para sa'yo. Salamat, pinsan! Anong regalo ang binigay ni Yitian sa'yo? May 3 bata siyang binubuhay. Sirang gamit at ang binigay niya. Kunin mo murahin. Hindi gusto ko lahat ng bigay sa akin ni Yitian. Oh, talaga? Anong binigay niya? Patingin nga. Hala, ano to? Ang laki ng diamante sa singsing na to. Kapag binenta to sa night market, mahal kaya presyo nito? Sabihin mo na ang gusto mo. Ang diamante dyan ay totoo. Kahit di ito mamahalin, pero galing yan sa puso ko. Huwag mo nga pakialaman gamit ko. Teka, ito ay ang Boba Parma Dynasty Jewelry Diamond. Pinsan, napakabait mo talaga. Pero di ko inaasahan na mamahalin to. Anong Boba Palma? Ang binigay niya sa'yo ay halatang peke. Anye Faye. Mukhang wala ka talagang alam. Ang singsing na to ay maaaring nabibilang sa huling reyna ng France, Queen Marie Antoinette. Ang singsing na to ay nasa Geneva auction 6 na taon na ang nakalipas sa halagang $250 million. Gawa sa pinakamagandang diamante sa buong mundo. Ganun kamahal ang singsing na yan? Hindi maaari. $250 million? Ang laking pera. Mino, di ba matalino ka? Paano namang may ganyang singsing si Anitian? Totoo ba? Totoo bang ganyan yan kamahal? Bakit niya ito bibigay sa'yo? Baka peke niya lang itong nabili. Pasensya ka na, Mino. Binigay lang kasi sa akin to. Hindi ko dapat binigay sa iyo nang hindi ko alam saan nanggaling. Pinsan, nag-aral ako ng jewelry appraisal sa abroad. Magtiwala ka sa akin. Wow naman, ang bait na pinsan. Binigyan ka niya ng peke na singsing pero pinagtatanggol mo pa rin siya. Totoo ang sinasabi ko. Imposibleng totoo ang sinasabi mo. Kahit pa magkadaku-dakuba pa si Anitian, mahirap pa rin sa kanya magpalaki ng 3 bata. Ikaw! Anye Faye, gawan mo na ako ng kwento pero wag mo idamay ang mga anak ko. Kapag napatunayan na totoo tong singsing na to, lumuhod ka sa harap ko at humingi ka ng tawad sa akin. Tama yan, pinsan. Naniniwala ka sa akin, di ba? Naniniwala ka kung di ka magsisinungaling sa akin. O sige, kung talagang totoo yan, hindi lang ako luluhod. Sasampalin ko rin ang sarili ko at hihingi ng tawad. Pero kapag tama ako, anong ginagawa mo?
Hubaran niyo ang babaeng to sa harap ng mga taong nandito. Bitawan niyo ako! Anye Faye, nababaliw ka na ba? San niyo naman napulot ang singsing? Simula pa nung bata si Anye Tian ay kaawa-awa na siya. Magulo ang buhay niya. Talagang kahiya-hiya at sinungaling pa. Dapat siyang parusahan. Bitawan niyo siya! Stop! I'm a national jewelry appraiser. I can identify it. Siya ang aking guro, Professor Kun. Siya ang nangungunang jewelry appraiser sa buong mundo. Sikat dito at sa ibang bansa at kayang patunayan na totoo ang singsing na to. Set a fire! The diamond can be identified by the fire. Mapapatunayan niya ba talaga? Kailangan pa ba tong gawin? Itapon pa yung singsing sa apoy? Baka malusaw lang yan. Hintayin niyo na matunaw ang singsing na yan. Tignan na lang natin kung sino ang mapapahiya. Wow, ang ganda, ang liwanag. Bakit ito nagliliwanag pero di natutunaw? What a beautiful starlight effect. This diamond ring is rare in the world. Ang tunay na ginto ay hindi natutunaw sa apoy. Ganon din sa diamante. Pero ang peke na diamante ay natutunaw sa apoy. Ito ay mamahalin at mahirap hanapin. Hindi sa hindi lang ito natutunaw, kumikinang pa ito lalo kapag nilagay sa apoy. Ibig sabihin ito ay tunay na diamanting singsing. Paano to nangyari? Mamahalin pa lang ang singsing na yan. Bakit naman siya magbibigay ng mamahaling singsing? Hala, totoo pala. Totoo pala talaga ang singsing. Hindi ako makapaniwala. Ang singsing na yan ay nagkakahalaga ng 1.7 billion yuan? Yitian, sino nagbigay sa iyo nitong singsing? Tatay ba ng mga anak mo? Bakit ang tatay ng anak mo ay may ganitong singsing? Hindi ko rin alam dahil binigay niya lang sa akin. Anitian, may kinakasama ka bang matandang lalaki? Kaya may ganyan ka? Madami ang binigay ng fiancé ko pero nagkakahalaga lang ng 1 bilyon. Bakit sa isang singsing nagkakahalaga ng 1.7 billion yuan? Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay. Binigay ko na yung singsing kay Mino. Si Mino na ang may-ari niyan. Ay, Anitian, napakabait mo talagang bata para magregalo ng ganyan. Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat eh. Nagkukunwari ka pa talaga. Hindi ako naniniwala sa'yo yan. Anyit yan. Iniisip ko na baka hindi naman talaga sa'yo yung singsing. Ninakaw mo lang yan, di ba? Ninakaw? Fe, hindi pa ako tapos sa'yo. Pero ginagawan mo na naman ako ng kwento. Totoo ang singsing. Oras na para lumuhod, sampalin ang sarili mo at humingi ng tawad. Pinsan, tama ang iyong sinabi. Ninakaw mo yung singsing. Bakit naman ako luluhod at hihingi ng tawad sa isang magnanakaw? Kung kaya mo, sabihin mo sa amin kung sino ang nagbigay ng singsing. Tawagan mo ang nagbigay ng singsing. Iyon ay kung hindi mo ninakaw. Natatakot ka ba? Gawin mo na. Ang sama talaga ng ugali nyo. Naiinggit pa rin kayo kay Anyitian. Kaya kung ano-ano ang sinasabi nyo sa kanya, paano naman nagkaroon ng ganyang singsing si Anyitian? Dapat ang meron yan ay ang fiancé ko na si Luby Chen. Ibig sabihin ba nito? Ang fiancé ko ang nagbigay sa iyo niyan? Ilusyonada ka. Anyi-chan, nakakahiya ka. Wala na bang nititirang hiya sa'yo? Bakit mo to nagawa? Sino nagturo sa'yo magnakaw? Sabihin mo. Saan mo ninakaw ang singsing? Ikaw, ganyan ka na lang lagi. Mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa akin. Mukha ba talaga ako sinungaling? May ebidensya ba kayo? Bakit niyo sinasabihan ninakaw niya ang singsing? Wala kang karapatang magsalita dito. Anzin Yu, anong ginagawa mo? Hindi magnanakaw si Itian. Lumabas ka na. Malapit na ako. Nabigay ko na ang regalo. Malinis ang konsensya ko. Kung sa tingin niyo ninakaw ko to, pues maghanap kayo ng ebidensya at ipahuli niyo ako sa mga pulis. Pinsan, hintayin mo ko. Itian, hindi ko kayang tanggapin ng ganito kamahal na regalo. Mino, binigay ko na yan sa'yo. Hindi mo na pwedeng ibalik. Galing ito sa hari ng France. Binigay niya sa kanyang reyna. Pinsan, naniniwala akong binigay din sa'yo to ng mahal mo. Kaya itago mo yan ng mabuti. Tian, aalis ka na ba? Pwede kay hatid ng driver ko? Wag na po, auntie. May tinawagan na po ako. Papunta na siya. Auntie, ang bait mo naman. Halatang nakonsensya, kaya tumatakas siya. Mukhang wala nga siyang pamasahe pa uwi. Bakit mamahalin ang sasakyan ang dinala ni Lubichen? Aalis na ako.
Nandito na ang sasakyan ko. Mauna na ako. Kanino namang sasakyan yan? Mukhang magara. Yan ba yung Grab? 6 na milyon ang sasakyang to. Pangarap to ng mga kalalakihan. Hindi ko inaasahan na ito ang sasakyan na dadalhin ng Grab. Di ba tama ako? Nagkukunwari lang si Anitian sa inyo. Hindi nga niya mabuksan ang pinto. Nagkukunwari para magmukha tayong kaawa-awa. Tama, Anyet yan. Sinasabi ko sa'yo, kung talagang grab car to, bakit hindi ka makapasok? Hindi ko inaasahan na ganito ka pala, magnanakaw at sinungaling. Nakakahiya ka. Itian, kung wala kang masasakyan, papahatid na lang kita. Mr. Lu, buksan mo ang pinto. Dito ka sa harapan. Mag-isa lang ako. Bakit ikaw ang nagmamaneho? Nakakahiya naman. Pinsan, sigurado ka bang Grab mo to? Or boyfriend mo? Hindi ko siya boyfriend. Pero ang sasakyan na to ay mamahalin. Hindi ako naniniwala. Sayang naman kung iga-Grab. Ang may-ari ba ng sasakyan na to ang nagbigay sa iyo ng singsing? Driver ko lang talaga siya. Mauna na po ako. Sige na. Wow! Nakasakit talaga si Anitian dun. Nasa passenger seat pa siya nakaupo. Hindi kaya may lalaking naghahabol talaga sa kanya? Ang gwapo ng driver niya. Mukhang ang boyfriend ni Chan Chan ay gwapo at mayaman. Hindi ordinaryong tao. Mino, bulag ka ba? Kitang-kita ko na ang driver ng sasakyang yan ay isang mataba na matandang lalaki. Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Ma, totoo ba? Kalbo yung matanda? Hindi. Gawa-gawa ko lang yun. Ano naman kung mamahalin yung sasakyan? Sa lugar natin, sino naman ang makakapantay sa fiancé ko na si Lobby Chen? Andito na tayo. Mr. Lu, bahay mo ba to? Tama ka. Handa ka na bang pagsilbihan ako? Ano? Anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ka ba nila? Hindi. Bakit mo ko dinala sa bahay mo, Mr. Lu? Kailangan ko nung umuwi. Naghihintay ang mga anak ko. Ano ito? Pinigay lang sa akin yan. Sinong nagbigay sa'yo nito? Mr. Lu, nangingialam ka na naman sa gamit ng iba. Wala kang ibang magawa kasi kasuhin mo fiancé mo. Ikaw! Bakit nga ba gusto ni Lolo na pakasalan ko si Annie Faye? Mr. Lu, paano po kita mapagsisilbihan, boss ko? Wow! Ang dami mong wool! Wow! Sari-saring kulay! Mr. Lu, gusto mo bang turuan kita paano manahin ng sweater? Ano naman ang naiisip mo? Gusto kong gawan mo ako ulit nito. Bawat piraso ay 10,000. 10,000 para sa isang sweater? Sige. Sorry kung maingay ako. Excited lang ako. Ang lolo ko ay may taas na 183 cm at may bigat na 70 kg. Ang lola ko naman ay may taas na 165 cm at may bigat na 121. Kuha mo? Okay. Mr. Fu, sisimulan ko na po ang paggawa. Teka lang. Regalo to para sa lolo at lola ko. Kailangan ko tong makita kung maganda ba ito. Ano na naman kaya ang trip ng lalaking to? Dinala pa ako dito sa bahay niya. Kailangan mo tong matapos ngayon. Kung hindi, babalik ka dito bukas. Shh! Ang ingay mo. Huwag mo kong istorbohin. Edi tapusin mo na yan agad. Magtatrabaho muna ako. Pwisit ka talaga! Anong sabi mo? Ang sabi ko, gagawan ko ng magandang sweater si Grandma. Galingan mo. Aray! Sumakit yata bigla ulo ko. Pwede mo ba akong masahiin? Parte ba to sa bayad ni Mr. Lu? Kailangan ko ba talagang gawin?
Ang sakit. Galing ako sa LA ng 3 araw. Hindi ako nakatulog ng maayos. At 3 oras din para sunduin ka. Aray, ang sakit. Sige, mamasahiin kita ng libre. Angat mo sa taas ng konti. Dito ba? Yan. Di ba ito yung sasakyan kanina? Maaari bang si Lubitsch ang sumundo kay Anyitian? Aray! Ba't mo ginawa yun? Nandito si Anye Fei? Teka, anong ginagawa mo? Bitawan mo ko! Anong ginagawa mo? Lubitsch, may importante akong sasabihin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tinted ang glass na yan. Hindi niya tayo makikita. Ang akin lang naman, wala naman tayong ginagawang masama. Ngayon, may nangyari na. Pwede ko na itong sabihin kay Annie Faye. Huwag, Mr. Lu! Mr. Lu, nagmamakaawa ako. Paalisin mo na lang si Anye Fei. Gagawan pa kita ng maraming libre na sweater. Yun kung hindi ka nagagawa ng sweater sa iba. Sige ba? Pagod ako. Umuwi ka na muna. Pupunta tayo sa bahay nila lolo sa susunod. Sabi ni Beichen, dadalhin niya ako sa bahay ng kanyang lolo. Mukhang ako pa rin ang gusto niya. Buti nga sa Anyitian na yan. Hindi sila bagay. Gawan mo na ako ng sweater. Bilisan mo. Ibigay mo ito ng personal kila lolo at lola. Ibibigay ko sa iyo ang address. Sige. Mukhang okay ka na. Kahit sa ngayon hindi ka nakakapagsalita. Basta kumain ka lang ng mabuti. Gagaling ka din. Miss Ann, andito ka na. Mrs. Lu, Mr. Lu, andito po si Miss Ann para ibigay sa inyo ang sweater. Hello po, Grandma. Ikaw ba si Miss Ann? Grandma, ito ang sweater na ginawa ko para sa'yo. Mukhang bibig ni Beijing ang sweater na ginawa mo para sa kanya. Lagi niya yung suot. Mukhang pinagawan niya pa kami ng lolo niya. Pasensya na. Okay lang po yun. Basta para sa inyong dalawa ni Grandpa, walang problema. Nako, nakalimutan ko ang Grandpa mo. Ako na po. Hello, Grandpa Lu. Binigyan tayo ni Miss Ann ng sweater. Tignan mo, ang ganda. Siya ang aking apo. Ngayon pa talaga ako hindi makapagsalita. May sasabihin ka, huwag kang mag-alala. Makinig ka lang sa amin, ha? Maganda ang pagkakagawa. Miss Ann, nagtatrabaho ka ba sa isang branding store? Hindi po. Nagbabantay ako ng mga anak ko. Ako lang po ang may gawa niyan. Bakit ang likot mo ngayong araw? Masama ba ang pakiramdam mo? Napakasaya ko. Meron akong 3 apo. Sino ba naman ang hindi sasaya? Lolo! Bakit nandito si Anitian? Lolo! Dinala ko ang inyong manugang. Hello po. Di ba siya ang gusto mong pakasalan ni Beichen? Ikaw ang pumili sa kanya. Kailangan mong gumaling agad. Ay nako. Beichen, bakit maling babae ang dinala mo? Grandma, pansin ko si Lolo, hinahampas niya ang hita niya. Baka naihi siya. Maaring tama ka. Okay ka lang po ba? Mamasahiin ko po kayo. Aasikasuhin ko muna si Grandpa niyo. Mauna na kaming pumasok. Wag! Ang aking manugang, ang aking mga apo. Dahan-dahan lang. Diyan muna kayo, ha? Mr. Lu, nabigay ko na po kina Grandma. Aalis na ako. Teka lang. May sasabihin ako sa iyo. Kumain muna tayo. Titingnan ko muna si Lolo. Dito ka lang. Huy! Anitian, bakit ka nandito sa bahay ng mga Lu? Ayoko sanang magtagal dito, pero dahil ayaw mong nandito ako, parang gusto ko nang maghintay muna.
dito kay Luby Chen. Wala ka talagang hiya. May 3 ka na nga anak. Nilalandi mo pa rin si Luby Chen. Tingin mo ba'y magugustuhan ng pamilyang iyo ang mga anak mo? May lalaking nagbigay sa akin ng 1.7 billion na diamanting singsing. Ang kinang. Oh? 1 billion nga lang pala ang binigay sa'yo ni Luby Chen, no? Tinipid ka ba naman niya? Anong pinagsasasabi mo? Walang hiya ka. Subukan mo. Bisita ako ni Luby Chen. Maraming katulong na nakatingin sa akin. Kapag sinaktan mo ko at nalaman nila grandpa at grandma, magugustuhan ka pa rin kaya nila? Lolo, okay ka na po? Wei Chen, mukhang gusto niya talaga si Anye Fei. Gusto niyang magkaanak na kayo agad. Lolo, papakasalan ko po siya. Pero sa bata, Narinig mo? Gagawin ni Wei Chen gusto mo. mali, mali. Lolo, huwag po kayong magalit. Lolo, Bakit? Anong problema? Ako ang bahala kay Wei Chen, ha? Kakausapin ko siya. Huwag ka na magalit. Lolo, alam kong galit ka. Papakasalan ko si Anye Fei, pero hindi kami magkakaanak. Pagpunta ko dito ay nagpapalungkot lang sa iyo. Aalis na lang po ako. Babalik na lang po ako. Teka, Anye Fei! Naghihintay na sa iyo sa labas ang driver. Ihahatid ka niya pa uwi. may gagawin ka pa ba? May sasabihin pa sana ako kay Grandpa mamaya. Wala sa mood si Grandpa ngayon. Paano naman si Anye Tian? Di pa siya aalis? Mag-uusap pa kami. Mauna ka na. Bye-bye! Ingat ka! Anye Tian, maghintay ka lang sa akin. Mr. Lu, ano yung gusto mong sabihin sa akin? Pwede ka bang maging personal secretary ko? Yung pwede kong isama kahit anong oras. 100,000 sa isang buwan. 100,000 sa isang buwan? Yun ay dahil nagustuhan ka ni Grandma. Kaya kita gagawing personal secretary ko. Ang laki nga ng 100,000. Dapat nga 30,000 lang. Mr. Lu, maniwala ka sa akin. Gagawin ko lahat ng gusto mo sa abot ng makakaya ko. Tulungan kita para yumaman palalo. Kung ganon, samahan mo ako bukas. Tingnan natin ang galing mo. Yes, sir! Anyit yan! Ikaw ba talaga yan? Ikaw di ba magkaklase tayo dati? 6 na taon din tayong di nagkita. Mukhang di ka pa rin nagbabago. Ang ganda mo pa rin. Alala ko na. Magkaklase nga tayo. Nagtatrabaho ka ba para sa mga Lu? Oo, under observation pa ako. Ibigay mo sa akin contact number mo. Itong Sabado, may class reunion tayo. Dapat kang pumunta. 6 na taon ka na ding di dumadalo. Dapat ngayon, dumalo ka na. May trabaho ako sa Sabado eh. Hintayin ka pa rin namin. Pag di ka dumating, di kami tutuloy. Mr. Lu, malamig. Inumin mo to para mainitan ka. Mr. Lu, di ako nilalamig. Hindi rin ako nilalamig. Naiinitan ako. Anyit yan! Ngayong Sabado sa Yacht Regency Hotel. May tao din gusto kang makita. May taong gusto akong makita? Sino kaya? Mami, ano yung class reunion? Gusto ko rin dumalo. Sila yung mga kaklase mo noon na magkikita kayo ulit. Ah, edi paglaki ko, magiging magandang babae ako at may magugustuhan din ako na gwapong lalaki. Mami, pupunta ka ba para makipag-date? Aalis si Mami para makipag-date. Paano si Uncle Pogi? Walang nagugustuhan si Mami sa class reunion. Ah, buti naman. Mami, huwag mong kalimutan ang swimsuit mo. Patingin po ng swimsuit mo, Mami. Huwag masyadong maikli. Kung hindi, kakainin ka ng lobo. Kahit bata pa kayo, inaalagaan nyo na si Mami. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat si Mami. Maayos na swimsuit. Nasusunod po. Tama, okay yan. Mr. Lu, weekend ngayon. Anyit yan. Baka nakalimutan mong may utang ka pa sa akin na 80,000. Pumunta ka sa bahay mamayang tanghali. Tulungan mo akong magluto. Pasensya na. May class reunion ako ngayong araw. Hindi ako pwede ngayon. Class reunion? Di ba hindi ka nakatapos? Saan? Parang di nakapag-aral. Mr. Lu, hindi ako nakapag-kolehiyo. Pero nakapag-aral ako sa high school. Normal lang naman ang mga reunion, di ba? Saan? Buhay ko to, kaya di ka pwedeng mangialam. Sakto. Pwede ba akong sumama?
Siguradong mag-i-enjoy yung mga kaklase mo. Ha? Teka, Mr. Lu! Mr. Lu, ang address ay sa Yacht Regency Hotel. Katabi lang pala ng bahay ko. Enjoy. Ang lalaking yun, tinakot pa ako. Visit ka talaga. Kailangan kong magsipag para balang araw, mas mayaman pa ako kaysa sa kanya. Mga anak ko, behave kayo dito ha. Si auntie yun daw muna ang mag-aalaga sa inyo. Sige po, Mami. Uy, kumusta? Kumusta na kayo? Sa pagkakataong ito, kumpleto na tayo. Ani-chan, naalala mo pa ba ako? Hala, pumogi ka ata lalo kaysa dati. Dinala ko siya dito para magkita kayo. Jang, yung napag-usapan natin ha, huwag mong kalimutan. Walang problema. Si Jiang Jing ang presidente ng Jiang Group. Ang kumpanya nila ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Successful at mayaman na talaga siya ngayon. Mga kaklase ko, kumusta kayo? Ako ang magbabayad sa lahat ngayong gabi. Wow! Ifei! Naka-Chanel ka na damit, pati na bag mo. Limited edition na bag na design ni Italian Romanti. Ganyan talaga pag mayaman. Talaga? Binili sa akin to ng boyfriend ko. Hindi ko alam na mamahalin pala to. Sino naman ang boyfriend mo? Ang yaman naman. Yaman talaga ang boyfriend ni Yifei. Tagapagmana ng pamilyang Lu. Ba't talaga yung presidente ng Lu Corporation? Lu Bichan? Yifei, huwag mo kaming kalimutan ha. Maliit na bagay. Isang sabi ko lang kay Beichen, susunod agad siya. Nagyayabang siya dito kahit di pa sila kasal. Guys, mauuna na ako sa kwarto ko. Teka, ako na magdadala nito. Magkatabi lang naman tayo ng kwarto. Nasa 12:07 ako naman sa 12:08. Hindi na, kaya ko na to, salamat. Pagkatapos, pwede ba tayong kumain at pumunta sa swimming pool? Sige, tara na. Tara. Ha? Hindi ka pa pala umaalis? Naantay kita. Tara na. Oy, ang pogi talaga ni Mr. Jiang kahit anong suot. Kahit na nakapambahay ang kanyang suot. Naka-couple jacket ba kayong dalawa? Yifei, tigilan mo nga si Mr. Jiang. Sabi nila, meron daw sugar daddy si Ani-chan. Tsaka may 3 anak sila. Pag-isipan mo to ng mabuti. Tama, Mr. Jiang. Si Anyit yan ay mukha lang mabait at inosente. Ang mga katulad niya ay magaling magpaawa at sinungaling. Mag-ingat ka sa kanya. Kung sino man sa inyo ang magsasabi ulit ng masama kay Annie Fei, buti pa lumabas na lang kayo. Sige na. Magsitigil na kayo. Mali yan. Anyit yan. Huwag mo na lang silang pansinin. Wala silang ibang masabi. Anyit yan. Wala akong sinabi sa kanila. Sadyang kalat lang ang kwento mo sa lahat. Yifei, tumigil ka na. Matakot ka sa karma. Ano? Sige na. Tama na yan. Iba na lang pag-usapan natin. Malapit na tayo sa edad na kailangan na nating mag-asawa. May ikakasal na ba sa inyo? Baka mauuna ako sa inyo. Sa susunod na buwan, ikakasal na kami ni Lu Bichan. Invited kayong lahat. Congratulations! Anyefei, congratulations! Salamat. Anyefei, nakakaingit ka naman. Ikakasal ka na pala. Bakit nasa bahay ni Lu Bichan ang mga anak ko? Secretary Ann, inimbitahan ko mga anak mo sa bahay para maglaro. Pagtapos ka na dyan, pumunta ka dito. Sige po, Mr. Lu. Pakibantayan po muna ang mga bata. Susunod ako agad yan pagkatapos ko dito. Anyit yan. Mahirap pa pakisamahan si Lu Bichan? Mahirap siguro maging sekretary niya. Tama ka. Mahirap siyang pakisamahan. Parang halimaw. Talag nga? Totoo pala ang mga sabi-sabi nila na mayabang at suplado siya. Mainitin din yung ulo. Walang may gusto sa kanya. Naninermon daw yun palagi. Hindi naman siya ganun talaga. Tama ka! Ganyan siya araw-araw. Suplado at laging galit. Akala mo may utang na loob sa kanya ang lahat. Kahit na may utang naman talaga ako sa kanya. Bahala na. Galit din naman ako. At isa pa, kuripot siya magbigay ng sahod. Bawas lagi ang sahod ko. Minsan, wala pang sahod. Minsan, wala. Tao pa ba siya? Kaya nga, isang tawag niya lang, dapat nandun na agad ako. Gusto niya ako isama kahit saan. Nakakainis talaga siya. Achoo!
Hindi naman malamig ngayon. Bakit bigla na lang ako nabahing? Anong problema, Jewel? Uncle Pogi, sinisipon ka ata. May nag-uusap ata tungkol sa'yo. Ang sabi ni Mami, kapag bumahing ka, may nag-uusap tungkol sa'yo. Totoo ba yan? Sino naman magsasabi nun? Ikaw ba yun? Hindi po. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Kapo mo kasi kaya madaming nag-uusap tungkol sa'yo. Sobrang dami. Oh, the best ka talaga, Jewel. Makipaglaro ka muna sa mga kapatid mo. I-message ko muna mami mo anong oras na at hindi pa siya pumupunta dito. Secretary Ann, saan ka na? Umiiyak na si Jewel. Natatakot siyang hindi ka makita. Hala, naiwan ko ata phone ko. Wala ka naman sigurong kailangan gawin sa trabaho mo, di ba? Hindi ko din dala akin. Okay lang yun. Aalagaan naman siguro ni Lubitch yan yung mga bata, di ba? Yan, ang pangit ng swimsuit mo. Hindi mo naman siguro pinulot yan sa basurahan, di ba? Huwag mong dumihan ng tubig sa pool. Talaga ba? Baka nga mas madumihan mo pa yung pool. Hoy, Ife, maganda at sexy si Itian. Maganda pa rin siya kahit anong suot niya. Hayaan mo na lang siya. Akala niya siguro mas maganda siya kaysa sa akin. Ilusyonada talaga siya. Akala niya mahigitan niya ako. Hmm. Pero Ife, 3 na ang anak niya. Bakit ang ganda pa rin ng katawan niya? Anong maganda? Tingnan mo nga yung suot niya. Di nga nagpapakita ng tiyan eh. Ang dami niya siguro stretch marks sa tiyan niya. Kaya ganyan ang suot niya. Ife, grabe ka talaga magsalita. Hulog ba si Jiangji? Para magustuhan niya si Ichan? Kanina pa yan si Jiangji nagpapapansin sa kanya. Ife, di ba gusto mo dati si Jiangji? Pero ayaw niya sa'yo? May fiancé na ako ngayon. Wala siya sa kalingkingan ni Luby Chen. Jiangji, di ba gusto mo ang kapatid ko? May 3 anak na siya. Ang tatay ng mga bata ay matandang kalbo. Pwede niyo naman pag-usapan kung pwede kayong maghati-hati kay Yichan at ng mga bata. Anye Fei, sumusobra ka na. Buti nga sa'yo. Yichan, gusto kita. Wala akong pake kung may 3 kang anak. Jiangji, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako tinulak? Engage ako kay Luby Chen. Malalagot ka sa kanya. Fiancé? Kung mahal ka talaga ni Liu Beichen, bakit di mo siya papuntahin dito? Oo nga, lagi niya sinasabi na fiancé niya si Luby Chen. Hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Siguro nagsisinungaling lang siya. Paano ko gagawin ang gusto nila? Sigurado akong hindi pupunta si Luby Chen dito. Anit yan, tawagan mo ang ama ng mga anak mo, saka ko tatawagan si Luby Chen. Kung sino man ang ama ng mga anak ko, ay wala ka na doon. Jiangji, nakita mo na? Sinungaling talaga yang si An Yitian. Ang tatay ng mga anak niya ay isang matandang kalbo. Nasa higaan na lang at di na makatayo. Hindi siya nababagay sa'yo. Narinig ko na yan dati. Nabuntis si Yitian sa maagang edad. Kaya tumigil siya sa pag-aaral. Ang bata pa niya para magkaanak. Ano ba yan? Nakakahiya. Yichan, hindi ako naniniwala sa kanila. Sabihin mo sa akin ng totoo. Tutulungan kita. Anya Faye, ito ba talaga ang gusto mo? Oo, may 3 akong anak. Pero ang tatay ng mga anak ko ay hindi matandang kalbo. Ang tunay na ama ng mga anak ko ay si Luby Chen. Nababaliw ka na ba? Anitian, nababaliw ka na ba? Anye Fei, huwag mo siyang saktan. Nagsisinungaling si Yitian. Kapal talaga ang mukha niya para sabihin si Luby Chen ang ama ng mga anak niya. Bakit sa akin ka nagagalit? Anye Chan, umiiyak na ang mga bata. Puntahan mo na sila. Kahit nandito si Luby Chen. Si Yitian ang tinawag ni Luby Chen. Bakit hindi si Han Yifei? Ano kayang nangyayari sa kanilang 3? Mga bata? Mukhang si Liu Beichen talaga ang ama ng mga bata. Bakit siya nandito? Rinig niya kaya ang lahat ng sinabi ko? Lagot talaga ako. Wala yun sa plano ko. Gusto ko lang naman patahimikin si Yifei. Hey Chen, nandito ka ba para sa akin? Umiiyak na si Jewel. Hinahanap ang mami nila. Nasaan ang mga bata? Bakit?
relasyon ni An Yi-chan kay Lu Bichen. Bichen! An Yifei, bakit sila ang magkasama? Di ba ikaw ang fiancé? Sino ba talaga ang fiancé ni Lu Bichen? Ang gulo ng pamilya niyo. Anong pinagsasasabi niyo? Ako ang totoong fiancé ni Lu Bichen. Si Yi-chan ay personal secretary lang ni Bichen. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay kayo sa susunod na buwan. Sino ang papakasalan ni Lu Bichen? Mr. Lu, mukhang di naman umiyak si Jewel. Mami, halika, maglaro tayo. Sige. Kayo muna. Mag-uusap muna kami ng mami nyo. Tagaan mo sila. Opo. Teka! Anong ginagawa mo? Mr. Lu, mahal ba to sa mga sinabi ko kanina? Ano ba yung suot na swimsuit mo? Swimsuit? Anong problema sa swimsuit ko? Butas ang suot mo. Saan mo ba yan nakuha? Butas? Anong butas? Sa tagiliran. Hala, totoo nga. Suot ko pa to buong araw. Baka nakita din to ng iba kanina. Nakakahiya naman. Nandito pa ang mga bata. Saka ko na lang ito ipasusunod. Lu Bichen! Lu Bichen, buksan mo to! Ako to, si An Yifei! Mr. Lu, papasok muna kami ng mga bata sa loob. Wag. Sabihin mo kay An Yifei. Busy ako. Miss Ann, pasensya na po. Busy po si Mr. Lu. Wala daw po siyang oras para makita ka. An Yi-chan, visit ka talaga. Ano ka nakapasok sa bahay ni Lu Bichen? Sama ang mga anak mo sa loob. Nakita ko! Yifei, nasa loob si Yi-chan, no? Sa tingin mo, saan busy si Mr. Lu? An Yifei, paano kami maniniwala sa'yo? Sa tingin ko, si Lu Bichen at An Yi-chan ay may relasyon. Di ka naman siguro kabit, di ba? Nahimik ka! Hindi ako kabit! Si Yi-chan ay sekretary lang ni Bichen. Ngayong araw, dinala niya ang mga anak niya, umiiyak at sumisigaw. Nandito si Yi-chan para patahanin ng mga bata. Ako ang fiancé ni Lu Bichen. Sigurado akong wala siyang paki sa mga batang yan. Ganun pala. Sabi ko naman sa'yo, mahal ka talaga ni Mr. Lu. Paano naman magiging anak niya yung mga bata? Hindi rin nararapat kay Beichen ang mga bata. Dahil ang tatay nila ay isang matandang kalbo. Matandang matanda. Tuwing isang araw nga, nakita yun ng nanay ko eh. Matandang lalaki ay sinundo si Yi-chan gamit ang mamahaling sasakyan. Nakakadiri naman. Kani-kanino tumatabi. Ang ganda ng fireworks! Mr. Lu, hindi na ako bata. Tama ka. Alam kong hindi ka takot. Pero napakaginoo ng mga bata. Hindi pwedeng wala akong gawin. Dapat nila akong tularan. Ang ganda talaga! Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang fireworks noon. Napaka-sweet naman ni Uncle Lu. Napapa-impress kay Mami. Mga anak ko, matulog na tayo. Sumama na kayo kay Mami. Good night, Uncle Pogi! Good night. Mr. Liang, bagay ba sa akin magkapamilya? Mr. Lu, hindi pa kita nakitang ganito noon. Kahit na may anak na si An Yi-chan,
Naging mabait ka din sa mga bata. Pero malubha na ang sakit ng lolo mo. Ang pagmamahal ay nagbabago. Pero mas mahal mo pa ang pamilya mo. Mas gusto ng lolo mo si Anya Faye. Bumaba na kayo. Jewer, Salamat, Uncle! walang anuman. Ikaw? Salamat, Uncle. Walang anuman. Mr. Lu, salamat sa pag-imbita sa amin sa bahay mo. Salamat, Uncle. Walang anuman. Magtatrabaho ka ng mabuti para sa akin bilang pasasalamat. Huwag kang mag-alala, Mr. Lu. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Aalis na ako. Bye-bye. Hello? Grandma Lu? Itian, tagal na nating di nagkita. Bumisita ka dito at kumain tayo. Ngayon na? Oo, dalin mo ang 3 bata dito sa bahay namin. Si Grandpa ay gumagaling na. Gusto niya din makasama ang mga bata. Baka mas gagaling pa siya pag nandito kayo. Okay po, Lola. Mga anak ko, suotin niyo ang mga paborito niyong damit. Bibisita tayo mamaya sa bahay ng mga Lu. Mahal na Reyna, dadalo na po ba tayo sa kasiyahan? Maligayang pagdating, Miss Ann at mga bata. Wow, Mami! Nasa palasyo na po ba tayo? Ang ganda dito! Bahay to ni Uncle Lu. Ipapakilala ko kayo sa grandma at grandpa niya mamaya. Malaki po pala ang bahay ni Uncle Lu. Kaya pala ang pogi niya din. Para siyang prinsipe na nakatira sa palasyo. Pwede kayong maging prinsipe at prinsesa dito. Jewel, mahilig ka talaga sa mga fairy tale. Tara na. Grandma Lu. Anong problema, madam? Okay lang ako. Ang 2 batang lalaki ay kamukha ni Beichen nung bata pa siya. Ano ito nangyari? Baka nagkataon lang. Grandma! Grandma, ang ganda mo. Grandma, ang ganda mo! Hello? Lola, ganda! Ang bango mo po! Ang sweet naman ng batang ito. Gusto ka na agad ni Grandma. Grandma, yan po ang aking bunso, si Jewer. Ito yung panganay, si Jue. Ito ang pangalawa, si Juju. Pinanganak ko sila sa buwan ng Setyembre, kaya magkakatunog ang mga pangalan nila. Jewer, Jui, Juju. Ang gandang pangalan. Halika kayo, pasok tayo. Lolo Pogi! Lolo Pogi. Kumalma ka lang. Huminga ka lang ng malalim. Hay nako, hindi ka talaga mapakali pag nakikita mo sila. Pag nakita mo na ang iyong sariling mga apo, baka himatayin ka sa tuwa. Lola Pogi, gusto mo ba ng candy? Ay, hindi siya pwedeng ganito. Balik niyo na si Mr. Lu sa kwarto niya para makapagpahinga. Ano kaya gusto sabihin ni Grandpa? Bakit hindi natin maintindihan? Ang mga apo ko, ako ang iyong lolo. Gusto kong makipaglaro sa inyo. Bakit di mo na kayo pumunta doon at maglaro? Nung bata pa si Beichen, kamukhang kamukha talaga ng mga batang to. Grandma, magiging okay lang po ba si Grandpa? Umupo ka muna at titignan ko. Hello, Grandma? Ano po yun? Beichen, libre ka ba ngayon? Grandma, sa trabaho pa po ako. Tawagan na lang kita ulit mamaya. Di pa linggo ngayon? Di ka pwedeng umuwi at dito kumain? Grandma, napaka-busy ko po ngayon. Hindi po ako makakauwi. Hindi sasabihin ko kay Yitian na hindi ka makakapunta. Kain na lang kami. Grandma! Sino po ulit nandyan? Nandito si Yitian at ang 3 niyang anak. Dito sila kakain mamaya. Kung hindi ka pwede, kami na lang ang kakain. Tapos na pala ako. Papunta na ako dyan. Kahit na mas gusto ni Mr. Lu si Yefei, pero mas gusto ko tong babaeng to. Nakakatuwa din ang mga bata. Kung sana, apo ko na lang sila. Maulitaya! Pwede mo ko tulungan? Nagwawala na si Mr. Lu. Baka makinig siya sa'yo. Titignan ko.
Grandpa? Grandpa, anong problema? May masakit ba sa'yo? Lala Pogi, magiging masaya ka pag kinain mo to. Masama po ang nagagalit. Masama po ang nagagalit. Di ba masarap? Gagaling ka din po. Lolo Pogi, huwag ka na magalit, okay? Ang haba ng buhok ni Lolo. Lolo, ang gwapo mo siguro nung bata ka pa. Kailangan ayusin ang damit ni Lolo para gwapo siya. Ang cute talaga ng mga apo ko. Mukhang hindi nagalit si Mr. Lu. Tumatawa na siya. Matagal na natin siyang inaalagaan pero ngayon ko lang nakita si Mr. Lu na nakangiti. Grandpa, inumin mo po muna to. Okay na po ba ang pakiramdam mo? Di ba sabi niyo nagwawala si Mr. Lu? Tinakot niyo naman ako. Nagwawala naman po talaga si Mr. Lu kanina. Pero mukhang okay na siya ngayon. Mahilig kasi siya sa mga bata. Buti at okay na siya ngayon. Gusto mo bang sumabay sa amin kumain? Alam ko na kung bakit ka galit. Dahil yun sa nandito ka lang sa kwarto mo. Galit ka, di ba? Walang nakakaintindi sa akin. Wala kahit isa. Maiinis na talaga ako sa inyo. Madam, nandito na po si Mr. Lu. Uncle Lu! Sure? Halika, payakapin mo ako. Uncle Lu, nandito ka na! Say ah! Uncle Lu, ang laki ng bahay mo, parang palasyo. Kung gusto mo, dito ka na lang tumira palagi. Di ko to bahay kahit gaano ito kaganda. Mas gusto ko pa rin yung bahay namin na maliit. Paano kung titira ako kasama nyo? Talaga? Tara, Uncle! Tara. Lolo, andito na ako. Mga anak ko, hayaan muna natin si Grandpa magpahinga. Baba ka muna. Lolo, okay ka na po ba? Sana makapagsalita ka na ulit. Ang tanga mo. Nasa harap mo na ang asawa at anak mo. Kailangan mo siyang pakasalan para sa mga apo ko. Si Hichan? Sekretary ko po siya. At mga anak niya yon. Kung gusto mo, sasabihin ko sa kanya na papuntahin ang mga bata dito para hindi ka na maboard. At kung gusto mong bigyan kita ng apo, pasensya na po. Medyo busy kasi ako sa trabaho. Masakit po katawan ko. Mahina. Kailangan ko pa pong magpakondisyon. Aray! Para lang makaiwas na magkaanak kay Yefe kung ano-ano ang dinadahilan niya. Secretary Ann, sumama ka sa akin. Mr. Lu, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong sabi mo? Mr. Lu, huwag kang lumapit. May fiancé ka na. Kapag lumapit ka, tatawagin ko si Grandma at Grandpa. Sige ka. Tingin mo, ano ang gusto kong gawin? Kahit na maganda ang kanyang pangangatawan, ayaw ko pa rin nahawakan siya. Lagyan mo ng gamot likod ko. Anong nangyari sa likod mo? May allergy ka ba? Ito ay dahil nung naligo tayo. Nung naligo tayo, kasama kami, pinapakonsensya mo ba ako? Yun ba ang iniisip mo? Kahit hindi maganda ang katawan ko, bawal mo itong pagnasahan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako interesado sa mga lalaki ngayon. Bitawan mo ako! May anak ka na. Tapos sasabihin mo hindi ka interesado sa akin. Bakit mo sinabing asawa mo ako dati? Anong ginagawa mo? Anong problema? Mr. Lu, yung lugar kung saan kayo kakasal ni Anya Faye ay sa happy event. Kasal? Huwag mo akong tanungin sa mga walang kwentang bagay.
May fiancé na siya. Anong ginagawa mo sa akin? Juju, Juhei, Juwer. Lola, asan sila? Mukhang may problema si Yitian. Nagmadali sila umuwi. Okay. Beichen, teka lang. May itatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, Lola? Beichen, may nabuntis ka bang babae dati? Wala, Lola. Ano bang pinagsasabi niyo? Sa tingin ko ay kamukha mo si Jue at Juju. Iniisip ko na baka mga anak mo sila. Ano ba ginagawa mo? Anak mo sila. Gusto ni Lolo si Annie Fei. Kung sasabihin kong anak ko ang mga bata, baka mamatay si Lolo sa galit. Lola, ano bang iniisip niyo? Kahit kamukha ko yung dalawang bata, hindi ibig sabihin na anak ko sila. Mas ikaw ang nakakaalam. Pero kung totoo man ang hinala ko, hindi mo dapat pabayaan ng bata. Mahirap pagpalaki ng bata ng mag-isa. Lolo! Lolo! Anong nangyari sa'yo, Lolo? Bakit? Anong problema? Sabihin mo sa amin. Tulad nga ng gusto mo, si Annie ang papakasalan ni Beichen. Guard! Tumawag kayo ng ambulansya! Ano ang resulta? Hindi maganda ang kalagayan niya. Chen, huwag kang masyadong magalit kay Lolo. Masyado siyang emosyonal. Pasensya na po. Kasalanan ko po. Kamakailan lang, may bagay ba na nagpapasaya sa kanya? Ikakasal na si Beichen kay Yefei. Yun lang ang iniisip ni Mr. Lu ngayon. Ayos. Sana lumakas pa ang loob ni Lolo. At si Jojo ay maghihintay sa'yo sa baba ng company mo mamaya. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Hello, gusto kong magpa-appointment. Nasaan ang mga magulang nyo? Huwag kayong mangistorbo dito. Angko, sahin mo ang message ko sa'yo. Dali na. Ito ang gawa niyo sa loob ng isang linggo? Ulitin niyo to! Bakit kaya hindi siya sumasagot sa akin? Baka sobrang busy niya ngayon. Nakakainis naman tong mga batang to. Harang-harang sa daan. Sumusobra ka na. Bakit mo sinipa kapatid ko? Bilisan mo, tumingi ka ng tawad sa kanya. Ako? Sorry sa inyo? Nagtatrabaho ako para kay Mr. Lu. Yung dalawa, umalis na kayo dito. Hoy, masamang babae. Tayin mo lang na tanggalin ka ni Mr. Lu. Anong sabi mo? Tingin mo ba di ako pumapatos sa mga bata? Baka tamaan ko kayo eh. Masamang babae. Makikita mo. Pasok. Mr. Lu, ito na po ang plan for this week. Isang linggo binigay ko sa'yo para lang sa ganito. Umalis ka dito. Sorry, Mr. Lu. Huwag mo po akong tanggalin.
Napakatanga mo. Huwag mo nang baguhin. Umalis na kayo dito. Tayin mo lang, natanggalin ka ni Mr. Lu. Sino kaya ang batang yun? Paano niya nasabi na matatanggal ako? Anong sabi mo? Mr. Lu, may 2 bata sa baba na nakakainis. Iniistorbo nila ang mga tao sa baba. Yung kape ko sa plan, sila ang may kasalanan. Bata? Si Jewer? Mr. Lu, kilala mo ba ang mga batang yun? Mga anak ko sila, tapos sinabihan mo ng mayabang at walang disiplina. Ang mga batang yun ay anak pala ni Mr. Lu. Pasensya na, Mr. Lu. Mr. Lu, patawarin mo ko. Kuya, paano mo nasabi na matatanggal na ang babaeng yun? Tinatakot mo lang ba siya? Nung nagkalat ang papel ng masamang babae, nakita ko agad na mali ang kanyang gawa para kay Uncle Lu. Mas maganda pa nga yung ginawa kong plano kaysa sa babaeng yon. Wow! Ang galing mo talaga, kuya. Pababa na si Uncle Lu. Makikilala ko na rin siya sa wakas. Gusto ko nang magpa-paternity test kay Uncle Lu para lumabas ang katotohanan. Lord, sana po si Uncle Lu na ang daddy namin. Sa tingin ko ay kamukha mo si Joey at Juju. Iniisip ko na baka mga anak mo sila. Hindi ko alam kung bakit nandito si Jewer. Sana pumayag siya magpa-paternity test sa akin. Hello, kapatid. Anong sabi mo? Ha? Mukhang ikakasal na si Uncle Lu sa ibang babae. Sinungaling pa siya na gusto niya na maging daddy natin. Di talaga mapagkakatiwalaan ng mga lalaki. Umuwi na lang tayo. Hindi na natin siya gusto. Jewer? Hello. The number you have dialed is currently unavailable. Saan sila nagpunta? Nagkakainis siya. Ayaw ko na siya makausap pa ulit. Sinungaling talaga. Sabi niya gusto niya tayo pero magpapakasal sa iba. Buisit ka. Kailang yan, Jewer, Juju. Kaya naman nating alagaan si Mami. Tama ka, kuya. Pero wala ko ang singsing na binigay ni daddy. Baka nahulog yon kanina pag uwi nyo. Alam ko na kung nasan yon. Kailangan nating bumalik doon. Mga anak ko, bakit kayo nandito sa may pinto? Hinihintay niyo ba si Mami? Opo. Namiss ka po namin, Mami. Natid ako pa uwi ni Mr. Lu. Nagpa-park pa siya. Mukhang may sadya si Mr. Lu sa inyo. Mami, binigo kami ni Uncle Lu. Anye-chan? Anye-chan? Mga anak ko, di ba gusto niyo si Uncle Lu dati? Jewer, anong problema? Gusto ko si Uncle Lu maging daddy, pero ikakasal na siya sa ibang babae. Ayaw ko na siya makausap pa ulit. Sobrang gusto namin si Uncle Lu, pero binigo lang kami ni Uncle Lu. Kahit na wala silang sinasabi sa akin dati, pero mukhang gusto talaga nila magka-daddy. Jewer? Juhei? Juju? Buksan niyo ang pinto. Si Uncle Lu to. Jewer? Bakit kaya nila ako hinahanap kanina? Anye-chan? Mr. Lu, magli-leave po muna ako ng ilang araw para mapasyal ko sila. Congratulations ulit sa kasal mo. Hindi sa ganun. Anye-chan, magpapaliwanag ako. Mr. Lu, kung ano man ang desisyon mo ay labas na ako doon. Ayaw ko ding malaman. Sorry po, Mami. Nawala ko ang singsing na binigay sa'yo ni Daddy. Ano?
Tungkol lang ito sa kasal, di ba? Sandali lang yan. Pagkatapos wala na. Sabihin mo, bakit sa tuwing nakikita ko si Annie Faye ay naiinis ako? Hindi ko siya gustong makasama. Wala akong gusto sa kanya. Ihiwalayan mo din siya pagkatapos. Hihintayin ka ni Chan Chan ng 3 o 5 taon. Napakabait ni Chan. Bakit pa siya maghihintay sa akin? Saan ka pupunta? Sa kumpanya. Tabi! Mami, nakita ko na! Tara na. Anong ginagawa niyo dito? Anong pakialam mo? Doon ka na sa babae mo. Ayoko sa'yo. Galit kami sa'yo! Galit kami sa'yo! Mr. Lu, nandito ako para mag-resign. Magkanya-kanya na tayo simula ngayon. Yi-chan! Mami, simula ngayon, isuot mo na to palagi para hindi mawala ulit. Mami, magkikita din tayo ni Daddy. Oo naman. Ma, ikakasal na ba talaga ako sa pamilyang Lu? Bakit parang di ako makapaniwala? Krutin mo nga ako. Pakiramdam ko'y nananaginip ako. Yung batang to talaga. Sinasabi ko sa'yo, madami tayong bisita sa kasal mo. Madami din silang regalong dala. Masaya sila para sa'yo. Masaya ang puso ko dahil dun. Dapat lang maging masaya kaysa sa mainggit. Tama ka. Ang galing talaga ng anak ko. Pakasalan mo na si Beichen. Ano yun? Mr. Lu, kami ang iyong fashion designer at makeup artist ngayong araw. Mga yun ang iyong kasal? Tumahimik kayo! Bakit hindi pa lumalabas si Mr. Lu? Natulog ulit si Mr. Lu. Anong oras na? Hindi pa namin siya nabibihisan. Hindi naman namin siya mapilit. Baka pagalitan niya kami. Hello? Ano po ang problema? Secretary Ann, pwede ka bang pumunta dito sa bahay ni Mr. Lu? Kailangan ko ng tulong mo. Pasensya na, pero nag-resign na ako. Ano? Nag-resign ka? Miss Ann, tulungan mo ako. Saka lang babangon si Mr. Lu pag nandito ka. Sa iyo lang siya hindi nagagalit. Pero kung pupunta dito si Miss Ann, baka magbago ang isip ni Mr. Lu. Pasensya na talaga, hindi kita matutulungan. May mangyari man kay Lubitchen, hayaan mong siya mismo ang lumapit sa akin. Mami, malungkot ka ba na ikakasal na si Uncle Lu? Ako? Bakit naman ako malulungkot? Akala ko po gusto niyo rin si Uncle. Uy, Mr. Lu! Pupunta muna ako sa ospital. Paano ang kasal mo? Andyan na ang mga bisita. Nagmamadali ka ba? Bakit hindi na lang ikaw ang mapakasal? Teka, Mr. Lu! Hala, ang ganda! Yefei, congratulations! Malapit ka na maging Mrs. Lu. Walang-wala si Yitian sa'yo. Buti na lang pinaglaban mo si Beichen. Git lang talaga yun kay Yefei. Ang kasal ay magsisimula na maya-maya. Narinig ko sa makeup artist kanina, tulog pa daw si Mr. Lu. Ayaw niya magpakasal sa'yo, no? Imposible. Mahal ako ni Beichen. Kung ayaw niyong maniwala, makikita niyo siya mamaya sa kasal. Sige, tignan na lang natin. Lola, Ikakasal ka na. Bakit ka nandito? Lolo,
Magpapakasal na ako kay Yifei. Sana gumaling na po kayo. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Mukhang masaya ang lolo mo. Magpakasal ka na agad. Hala, bumilis pa lalo ang puso niya. Mukhang may masamang mangyayari sa kanya. Lolo, kumalma ka lang po. Basta gumaling ka lang, gagawin ko ang lahat. Alis na po ako. Pag ginawa mo yan, magagalit ako. Mr. Lu, teka lang. Umalis na tayo dito. Gusto mo bang maging kabiyak si An Yifei? In richer or poorer? In sickness or in health? Success or failure? Mamahalin mo siya ng lubusan hanggang kamatayan? Ayos, magiging asawa na ako ni Bei Chen. Tinatanggap mo ba si An Yifei? Ito ang ginawa mo para sa akin? Kung sa tingin mo ay hindi maganda ang pagkakagawa ko, pwede namang bilhan na lang kita. Gusto ko to. Teka, anong ginagawa mo? Mr. Lu, dahil ba to sa sinabi ko kanina? Mr. Lu? Bei Chen, sumagot ka na. Pasensya ka na. Bei Chen, saan ka pupunta? Ngayon ang kasal natin. Bei Chen, siguro pa ang may gusto na magpakasal tayo. Bei Chen! Lolo, gising ka na? Bei Chen, munta dito si Grandpa sa kasal natin. Hindi ka pwedeng umalis. Umalis ka na! Salamat, Lolo! Bei Chen!